Para mapakinggan ang buo ang ating kwento, pumunta sa playlist ng Marrying Mr. Si Boy. Aga sa Heavenly Food Restaurant. Hinihintay ko sina Cams at T na dumating dito sa resto. Ngayon kasi yung usapan namin para tulungan nila ako sa wedding preparation na gagawin ko. And yes, hindi ako late. Maaga pa nga ako ng 20 minutes eh. Hey, hindi ako excited, okay? Nagkataon lang na walang traffic at maaga ako nakarating dito. At sila naman yung mga may lakad pa. Kaya siguro na late sila. Makalipas ang ilang minuto, dumating na din si Cams sa resto. Anong meron? Bakit ang aga mo ata? Sabi sa akin ni Cams. Masama bang maging maaga? Tanong ko din sa kanya. Hindi naman. Kaya lang, nakakapanibago kasi. Sabi ni Di. Grabe naman kayo. Parang sinabi niyong wala na akong karapatang maging on time. Pagtatampo ko sa kanila. Kasi naman Lira, sa tagal ka namin kaibigan, 3 times ka palang atang hindi nalilate. Including this. Sabi ni Cams. Oy, grabe naman Cams. Eksahera lang. Gusto mo isa-isahin ko pa? Sabi niya. Hindi niya na ako hinintay pang magsalita dahil nag-umpisa na siyang magbilang. First, nung JS prom natin. Ayaw mo magpalit nun dahil excited kang suotin yung prom dress mo. Tumango si Di. Tama naman siya. Hindi talaga ako nagpalit nun kasi naman I'm excited to plant my prom dress. Ang ganda kasi eh. And naging prom queen ako nun. Nakalaban ko pa nga si Nuts sa title na yun. Second, nung nagpunta tayo sa Paris after our high school graduation dahil excited kang magpa-picture sa Eiffel Tower. Pagpapatuloy ni Cams. Again, nagnad lang si Di. At oo, hindi din ako na-late nun. Trip to Paris ang gift sa amin ng parents namin nung high school graduation namin. Kaya nga sobrang excited kaming graduate nun eh. And the third time, ito, wedding preparation mo. Wait, don't tell us, sabi ni Cams at tumingin siya kay Di. What? Nagtataka kong tanong sa kanilang dalawa. Tumingin sila sa akin at saka sinabing, excited kang ikasal. You're excited to get married. Sabay nilang sabi. Ay, si Di talaga. Magsasalita na lang ita-translate pa yung sinabi ni Cams. Anong sinabi nila? Teka, me? Oh my. What the are you talking about? Of course not. Ako ma-excite sa kasal? Oh my, I can't believe na iisipin niyo sa akin yan. Grabe lang kayo. Hindi lang ako na-late kung ano-ano na yung kinokonclude niyo dyan. Eksaherada, ganon. Sabi na naman nilang dalawa. Ewan ko sa inyong dalawa. Basta hindi ako excited. Bakit naman ako ma-excite na magpakasal sa isang taong boring? Seryoso? Man of few words. Hindi mahilig ngumiti. Matangkad. Maputi. Pointed nose. Adorable eyes na natatakpan ng eyeglasses niya. Pang model yung dating. Yeah. And hot, guwapo, mabait. Sabi ni Cams. Yeah? No! Ano ba kayo? Hindi no? Sabi ko sa kanila. Bakit ba kasi hindi ka na lang umamin na na-excite ka sa kasal mo? Hindi nga sabi. Ay, mag-umpisa na nga tayo para makauwi na. Para makauwi na? Para makita mo na si Liam? Ano bang ibig mong sabihin, Lira? Pang-aasar pa nila sa akin. Hindi. Pagod ako. Gusto ko nang matulog. Oo nga naman. Kailangan niya pa ng beauty rest para pag nakita siya ni Liam, maganda siya. Nakakaasar na kayo ah. Finally, napag-usapan na din namin yung tungkol sa wedding ko. Kahit na halos madami yung oras na inaasar nila ako for being excited. So since sa US gaganapin ang wedding namin, at hindi naman siya bongga, dahil it will be a private wedding. Family and close friends lang namin ni Liam yung
pupunta, including Cams, Nats, D, Dory, Lan, Chi, Tita Ali, Tito Leo, and Yaya Rossi. Of course, Daddy and Ate Sophia's family, with Nicole's daughter and Henry, her husband. Yes, pupunta sila. And Rob, since siya yung pinaka-close kay Liam. Si Cams naman ang magpapaganda sa aming lahat, since makeup artist naman siya. At nag-volunteer din siya. Sina Nats and Dory sa mga susuotin namin, including my wedding dress. Sina Lan and Chi naman ang bahala sa church sa US. At kami ni Di ang bahala sa pagkain. Dahil sa US kami kakasal, kaya lahat ng gagamitin namin for the wedding ay sa US din namin bibilhin. Mahirap na kasi. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, maraming chismoso. Kung kailan kami pupunta doon, hindi ko pa alam. Dahil hindi pa naman namin yun napapag-usapan ni Liam. Siguro mamaya ko pa malalaman. At Fernandez Residence. Yaya, okay na po ba yung dinner? Tanong ko kay Yaya Rossi pagkapasok ko ng kitchen. Kakadating ko lang kasi galing kina Nats. Yep, after namin sa restaurant, dumiretso kami kina Nats dahil may ipinakita siyang dress sa akin, yung wedding dress ko daw. Last week pa daw niya kasi yun nakita online. Mas excited pa sila kaysa sa akin. Wala pang daddy mo eh. Pero pinahanda na niya yung mga gagamitin niya para magluluto na lang siya pagdating. Sagot ni Yaya. Bakit? Hindi pa ba siya dumadating? Tanong ko. Hindi pa eh. Medyo malilate daw ata ng konti kasi madaming tao sa restaurant ngayon. Sabi naman ni Yaya. Naku naman si Daddy, alam naman na ngayon ang dating nila Liam. Ngayon pa siya malilate? Sabi ko. Ano ka ba naman Agatha? Maaga pa naman oh. Sabi ni Yaya. Tumingin ako sa relos ko at nakita kong 5 p.m. pa lang. Maaga pa nga. 7:30 p.m. pa pupunta si na Liam. Kaya meron pa akong 2 hours and 30 minutes. Uy, ang alaga ko, excited. Pang-aasar sa akin ni Yaya. Hindi ah. Yaya talaga. Sige na po, akit na muna ako sa taas. Sabi ko at pumunta na ako sa kwarto ko. Bakit ba lahat na lang sila sinasabing excited ako? Hindi naman ah. Hindi talaga. Ay, bahala na nga sila. 7:15 p.m. na. Hindi pa din ako bumababa. Kahit na nakapag-ayos na ako. At nag-text na din si Liam na on the way na sila. Narinig ko na din naman na kanina pa si Daddy dumating. Ayoko munang bumaba. Baka kasi mamaya asarin na naman nila ako na excited ako. Hindi naman ako excited. Gusto ko lang matapos na to para umalik na ulit sa normal ang lahat. Nakakapagod kaya? Liam's POV. Lira? Hey, sleepyhead? Sabi ko sa kanya. Naku anak, mukhang napagod ata yan. Sabi ni Mommy. Hey, wake up. Bahagya ko siyang tinapik sa balikat niya. Sagot niya. Wake up. Sabi ko. Tinapik ko ulit ang balikat niya. Bahagyang dumilat yung mata niya. Tapos pumikit ulit. Tatapikin ko na sana siya ulit nang bigla siyang napabangon. Oh my, what are you doing here? Tanong niya sa akin. Waking you up? Sagot ko sa kanya. Dumating kami sa bahay nila ng saktong 7:30 p.m. Sinalubong kami ni Tito Gary. 8 p.m. na. Hindi pa rin bumababa si Lira. Kaya naman we decided na puntahan na lang siya sa kwarto niya. Only to find out na she is there, peacefully sleeping. Halos kalahati ng katawan niya ay nakahiga sa kama. Mahimbing siyang natutulog with her makeup on, wearing her dress and heels, and some of her hair are covering half of her face. Oh, shoot! Sorry, nakatulog pula ako. Hindi ko talaga namalayan, tita.
Tito, Dad, sorry po talaga. Ay, nakakahiya. Sorry po talaga. Ano ka ba, Iha? Wala yun. Okay lang yun. Naiintindihan naman namin na pagod ka. Sabi ni Mami. Sorry po talaga, Tita. Okay lang. O so paano, maiwan muna namin kayo dito. Sumunod na lang kayo sa baba. Dinner is ready. Sabi ni Tito Gary. Nagnad na lang kaming dalawa ni Lira at bumaba na sila. Mag-ayos ka na. Ang mantika mo palang matulog. Sabi ko sa kanya habang nakaupo sa kama niya. Sorry naman. Sana palagi ka na lang tulog. Mukha ka kasing mabait kapag tulog. Pang-aasar ko pa rin sa kanya. Shut up! Sagot niya at humarap sa salamin para ayusin yung makeup niya. At nagsuklay na din siya. Napansin ko yung singsing na suot niya. Ang ganda ng singsing mo. Tiningnan niya yung kamay niya. Syempre ako bumili eh. For what? Tanong ko. Engagement ring kunyari. Ngayon mo lang napansin? Suot ko kaya to kahapon. Syempre para convincing naman, di ba? Ikakasal tayo. Kailangan ng engagement ring para kunyari nag-propose ka. Sabi niya. Oh, okay. Sagot ko na lang. Actually, nawala sa isip ko na bigyan siya ng singsing. Buti na lang bumili siya. Wala din naman kasi siyang sinabi. Bumaba na kami sa dining room para mag-dinner. Ganun pa din. Ako, si Daddy, Tito Gary lang ang nag-uusap about sa business. Si Mommy at Lira tungkol sa fashion. Makeup, alam nyo na, girl stuff. Of course, pinag-usapan na yung kasal namin. Sinabi ni Lira yung plano nilang magkakaibigan. Kaya naman we decided na 2 days from now aalis kaming lahat papuntang US para ayusin na lahat-lahat. We will stay there for 1 or 2 weeks for the wedding. So kailangan naming mag-leave sa mga trabaho namin. Nung una hindi ako pumayag na 2 weeks kami magstay doon. Siyempre dahil sino na lang ang mag-aayos ng hotel. Pero napa-oo na rin ako. Pagkatapos apakan ni Lira ang mga paa ko. Are you ready? Tanong ni Daddy sa akin nung pumasok siya sa kwarto ko para i-check kung naka-ready na ba ako. Yes. Dad, okay lang ba talaga na ngayon tayo umalis? I mean, a Valentine's Day na bukas. For sure maraming tao sa restaurant ngayon. Wala ka. Ang sabi ko sa kanya. Ngayon ang alis namin papunta sa US para sa kasal namin ni Liam. So it means na doon na kami magsa-celebrate ng Valentine's Day. Siyempre nag-aalala lang ako. Kasi madaming magiging customer bukas tapos wala si Daddy. At saka si Liam din. Hindi agree na ngayon kami umalis. Dahil nga madami ring tao bukas sa hotel niya. Baka daw kasi magka-problema tapos wala siya. Sina Tito Leo at Tita Aliam may gusto na ngayon kami umalis. Para daw sweet kung sa US kami aabutan ng Valentine's Day. Mas makakapag-date daw kami ng maayos dahil walang media at mas sweet daw kasi Valentine's Day. Magkasama kami nag-aayos ng kasal namin. Madami naman sila doon. Okay lang kahit wala ako. At saka ipagpapalit ko ba naman ang kasal ng anak ko sa kikitain ko bukas? Come on, Agatha. Masaya ako para sa'yo. Sabi ni Daddy. Ang cheesy mo, Dad. Thank you, Dad. I love you. Niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi. Sorry sa istorbo. Nasa labas na si Liam. Sabi ni Yaya Rosie. Muntik ko nang makalimutan na susunduin pala kami ni Liam ngayon. Nauna nang lumabas ng kwarto si Daddy. Ako naman, kinuha ko na yung mga gamit ko
isang malaking maleta at isang malaking bag na nakasabit sa balikat ko. Bumaba na rin ako at nakita kong nag-uusap sina Daddy at Liam sa sala. Tungkol sa business na naman siguro. Oh, andito na pala si Agatha. Mauna na muna ako sa labas. Sumunod na lang kayo, okay? Paalam ni Daddy at lumabas na siya ng bahay. Tumingin sa akin si Liam ng salubungang kilay. Ang aga-aga sa lubungang kilay. Good morning. Tara na. Sabi ko sa kanya. 2 weeks lang tayo doon, Lira. Hindi tayo titira doon. Babalik din tayo dito. Sabi niya. Hindi ko na-gets yung sinabi niya kaya I gave him a confused look. I know, so what do you mean? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Tinuro niya yung mga dala ko. What? Tanong ko ulit sa kanya. Lira, hindi tayo titira doon. At bakit ang dami mong dala? Alam mo naman siguro na may weight limit, di ba? At saka mahihirapan tayo niyan. Sermon niya sa akin. I know, sir. Pinaweight ko na po yan. Malaki lang yung bag na yan pero magaan lang yan. Paliwanag ko. Pwede naman tayong magpa-laundry kapag nandun na tayo. Sabi niya. Ayoko, hassle pa yun. Okay na to. At saka hello, hindi ako pwede mag-ulit ng damit, no? Sir, baka nakakalimutan mo na model ako. Kailangan ko maging presentable palagi. But Lira, sa US naman tayo pupunta. Okay lang doon kahit magpaulit-ulit ka ng damit. At hindi ka magsuklay. Simple lang na damit mo o kahit wala ka pang makeup. They will not judge you. And they don't care. Paliwanag niya. Sa bagay, dito lang naman sa Pilipinas masyadong mapunay. Kapag model ka, kailangan mong panindigan yung pagiging model mo. Kasi may image kang pinoprotektahan. Kapag lumabas ako ng maguluhang buhok, walang makeup, hindi nakaayos, issue na kaagad. Ay. And you will always be beautiful even without makeup. Dagdag pa niya. Napatingin ako sa kanya at ngumiti. Ano ba to? Kanina todo sermon tapos ngayon naman pinapakilig ako. Okay, wait there. May time pa naman, di ba? Sabi ko sa kanya. Yes, go ahead. Take your time. Agad akong pumunta sa kwarto ko at inilabas yung medium size na maleta ko. Inilagay ko lang yung mga damit na importante at mostly cotton at maninipis na damit para magkasya. May dala naman akong coat, makeup, bahala na si Kams doon. Susunod naman sila sa 15 eh. May mga date kasi kaya hindi sasabay sa amin. Tara na, sabi ko pagkababa ko. Yan, much better. Let's go, sabi niya sa akin. Lumabas kami ng bahay na hila-hila ni Liam yung maleta ko sa kanang kamay niya. At sa kaliwang kamay naman, hawak niya yung kanang kamay ko. Napapadalas yung holding hands namin